And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul, and all that is within me. Thank His holy name. And now, let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Praise His holy name, and all that is within me. Praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, dakilang El Shaddai, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your heart could take the plan, they just could not understand.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai. Muli sa umagang ito, sa mga sandaling ito, Diyos, lumalapit kami sa trono ng iyong biyaya at habag at patuloy, Ama, na ikaw ay aming pinasasalamatan, pinapupurihan sa lahat ng kabutihan na walang sawa mong ginagawa sa buhay po namin. Dakilang Diyos, lumalapit po kami at buong puso nagpapakumbaba at dumadalangin. Linisin mo kami sa taglay po naming karumihan, sa aming isip, sa aming puso, sa aming mga gawa, dakilang Diyos. Sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, pagkakasala, patawarin mo po kami, Ama, at linisin ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo sa mga kasalanan naglalayo sa amin sa iyo. Linisin mo kami, Panginoong Jesus, ng banal mong dugo upang muli sa hapong ito ay magiging karapat-dapat po kami sa iyong banal na harapan at magiging karapat-dapat kami, O Diyos, na tumanggap ng mga pagpapalang iyong ipinangako. Dalangin namin, Panginoong Jesus, mita ng banal mong dugo, patuloy mo kaming ilapit sa presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na tapat na nagmamahal po sa amin. Dakilang Ama, muli sa hapon po ito, kami dumadalangin, mangusap ka sa bawat isa po sa amin. Ang salita mong patuloy maglilinis sa amin, O Diyos, upang kami magiging karapat-dapat sa iyong banal na harapan at patuloy makagawa ng bagay na kalugod-lugod po sa iyo. Salita, Amang, dalhin niyo po sa puso namin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. At patuloy kaming dumadalangin, O Diyos, na sa aming paglapit ngayon sa trono ng iyong biyaya at habag, kahabagan mo kami at ipagkaloob ang aming mga kahilingan sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagkalinga, nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, halika na iwasan na, tayo ay tutulungan ka. Laging lakas at pag-asa, naririto sa tinginan, naghahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hirapan ating hawa. Purihin
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon po kay San Lucas, Kabanata 17, simula mga talata 11 hanggang sa susunod na mga talata. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya ay sinalubong ng 10 kitongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng Jesus, "Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila, ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." Samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang tanong, ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Diyos na buhay sa kanyang kapurihan sa pagkabasa ng mabuting balitang hatid niya sa atin sa hapon pong ito, na kung saan ang mabuting balita pong ito ay patuloy po na iparana sa atin ng Panginoong Hesus ang lahat ng kabutihang nasasaad po dito sa ating paglapit po sa hapon pong ito. Amen? Nananalig ba kayo na tayong lahat ngayon ay kayang pagpalain ng Diyos? Yan lahat pong nananalig, pwede nang maupo. At sige, papurihan po natin ang ating Panginoon. Alalayan siya muli ng isang palakpak para po papuri sa Kanya. Hallelujah. Muli po magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat sa ating Panginoong Hesus at muli na naman naririto tayo patuloy na kung saan binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon makalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang ang mga pagpapala na inaasahan natin at hindi kayang ibigay sa atin ng tao ay alam natin may Diyos na makakapagkaloob po nito sa atin. Amen? At ang lahat na yan naway ipagkaloob sa atin ng Diyos sa lahat ng lumapit ngayon sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po ang ating Panginoong Hesus, may mga pagpapala ditong ginawa ang Panginoong Hesukristo. At ang pagpapala po dito ay naganap ito sa buhay ng mga taong may karamdamang taglay na ketong, at 10 tao ito na kung saan ay, nung sandali na yan, yung papasok ng ating Panginoong Hesukristo sa isang nayon, ay sinalubong nila ang Panginoong Hesus at sumigaw sila na sila ay kahabagan ng ating Panginoong Hesukristo. Na alam po natin na mga kapatid, itong mga tao na to na may taglay na karamdamang ketong, dahil sa karamdamang iyan, sila'y inilalayo sa karamihan. Wala silang karapatan makihalubilo kanino paman. Bago sila po ay inilalayo sa karamihan dahil sa taglay nilang karamdaman, sila po ay itinuturing na marumi. Amen? Marumi. Nakakita na ba kayo ng taong marumi? Wala pa. Minsan nga po, ang sabi nga doon sa isang kwento po, may isang tao na kung saan ay naruroon lang po sa isang pusali, sa isang kanal. Yung kanal po ay malapit sa palengke. Tapos lahat ng dumi sa palengke, alam niyo naman siguro kung gaano kadumi yung palengke. Di po ba? Lahat ng dumi po doon napupunta sa kanal. Tapos may yung tao doon nakalublob lang araw-araw sa kanal na iyon. Nakikita lang siya ng mga tao, hinahayaan lang, nakasanayan na siya na nakikita doon sa kanal po na iyon nakalublob. Pero isang araw may tao na dumaan doon at tinulungan siyang alisin sa kanal na iyon. Isinama sa bahay nila, pinaliguan, binihisan at pinatira na sa bahay nila. Yan, sabi ng tao na iyon, masaya ako. Kahit mamatay ako, ngayon masaya akong mamamatay kasi ang sabi niya, nadama kong tao ako. Amen? Bakit nadama niyang tao siya? Kasi may nagmahal. Amen? Na bilang isang tao ay karapat dapat mahalin. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo.
At ito po ang kalalagayan ng taong may ketong dahil sa karamdaman po meron po sila, mga kapatid, ay inilalayo po sila sa karamihan dahil ang tingin ng iba, ang tingin po sa kanila, sila po'y marumi sa paningin ng Diyos at marumi sila sa paningin ng kanilang kapwa. Kaya mga tao na tila baga nung sandali na yan ay dahil sa karamdaman pinagkakaitan ng pagmamahal. Kapag ang tao pinagkakaitan mo ng pagmamahal, pinagkakaitan mo na rin ng mabuting pwede mong gawin para sa isang tao. Amen? At tila bagay wala silang karapatan mahalin, wala silang karapatan na kung saan gawa ng mabuti, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Sa isang madaling salita, wala silang lugar sa puso ng sino paman. Amen? Sa inyo po ba, may nagmamahal ba sa inyo? Marami. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung kalalagayan nila sa puso ng maraming tao na nasa paligid nila, kaya sila ay inilalabas sa bayan at kung saan ay malayo sa kabahayan, sa pamayanan, doon po sila tumitira, doon sila namamalagi. Hindi sila pwedeng makihalubilo. Subalit mga kapatid, sa Panginoong Hesus, ang puso kaya ng Panginoong Hesus sa mga taong ito ay sarado din kaya? Kung paano na walang lugar ang mga katulad nila sa mga tao na sa paligid nila, sa puso kaya ng Panginoong Hesus, ang katulad nila kaya may lugar. May bahagi kaya sila sa puso ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po dito, nung sila'y tumawag, Jesus Panginoon, ang sabi po nila ay, buhat sa malayo, mahabag po kayo sa amin. Ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. Humayo kayo at pakita sa saserdote. Yun ang sagot ng Panginoong Jesucristo. Ano ibig sabihin ng sagot na iyon ng ating Panginoong Jesus nung sumisigaw silang, mahabag po kayo sa amin, at ang tanging tugon ng Panginoong Jesus, pumunta kayo sa saserdote, pakita kayo sa saserdote. Nang ibig sabihin noon, hindi sila pwedeng lumapit kanino man kung hindi sila magaling. Amen? Hindi sila pwedeng lumapit kanino man o sa isang saserdote kung hindi sila magaling. Kaya sinabi ng Jesucristo, pakita kayo sa saserdote, na isa lang ibig sabihin noon, nung oras na yan, pinagaling sila ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pinagaling sila ng Panginoong Jesus at kaya sabi po dyan ng Panginoong Jesucristo, di ba 10 ang gumaling? Nasaan ang siyam? Di ba? 10 ibig sabihin, lahat sila ay narinig ng Panginoong Hesus, lahat sila ay pinagbuksan ng Panginoong Jesucristo ng kanyang puso at ipinagkaloob ang kanilang mga kahilingan. Palatandaan lang na yung mga tao na to, kung wala man silang lugar sa puso ng mga tao na sa paligid nila, sa puso ni Jesus, hindi sila nawalan ng lugar. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, lagi kang may lugar sa puso ni Jesus. Si Jesus kaya, may lugar din lagi sa puso natin. Baka may lugar lang siya kapag kailangan natin ang tulong. Amen? Kapag tayo nangangailangan, sana wag naman. Amen? Sana sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, may lugar si Kristo sa puso po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Nung sandali na yan, mga kapatid, na makikita natin kung paano sila gumaling sapagkat silang lahat po nung oras na yan ay pinagbuksan ni Kristo ng pintuan ng kanyang puso nung tumawag sila sa ating Panginoong Jesus, mahabag po kayo sa amin. Amen? Mahabag kayo sa amin. Kaya pinagaling po sila ng ating Panginoong Kristo na tila baga yung mga karapat dapat, yung mga katulad nila para sa ating Panginoong Jesus ay karapat dapat mahalin. Amen? Yung mga katulad nila na kung saan ay sa paligid nila, dahil may karamdaman silang ketong, itinataboy sila, marumi ang tingin sa kanila, pero para sa ating Panginoong Jesucristo, yung mga kagaya nila ay karapat dapat na mahalin o karapat dapat sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Pangalawa po mga kapatid ay makita po natin dyan na ang mga katulad nila ay hindi dapat pinagkakaitan ng kabutihan. Amen?
Kaya alam po natin na minsan may mga tao na may matitinding suliranin, nakakagawa minsan ng hindi maganda, at kapag hindi nakagawa ng tama, minsan, alam po natin, minsan gano'n na lang ipinagtatabuyan. Amen? Pinagtatabuyan na lang na tila bagay wala ng karapatan gawan pa ng mabuti dahil sa minsan mga pagkakamali na nagawa po natin. Alam naman natin, walang ibang nagpaparumi sa tao kundi yung kasalanan. At ang ketong dito ay katumbas lang naman yan ng kasalanan na nagpaparumi po sa tao. Pero sinasabi po dito ng Jesucristo, kahit ikaw makasalanan, karapat-dapat ka sa pagmamahal ng Diyos. Kahit ikaw ay makasalanan, hindi ng Diyos ipinagkakait ang mabuting para sa iyo. Amen? Ibibigay at ipagkakalob iyan sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, karapat dapat kang mahalin at gawa ng mabuti. Amen. Ang sarap pakinggan, ano? Di po ba kapag narinig natin na tayo karapat dapat sa pagmamahal ng Diyos, ng sino pa man, at karapat dapat tayong gawan ng mabuti, minsan kahit alam mong hindi karapat dapat, minsan tingin natin parang hindi naman karapat dapat sa akin yan. Pero kapag yan ang naririnig mo, makikita mo ang kahalagahan, meron ka. Amen? Ang kahalagahan ng buhay meron ka para sa mga taong nasa paligid mo. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo na yan ang dapat natin maipadama tulad ng sinabi kanina ni Father sa Ebanghelyo, di po ba? Ang sabi po dyan, magmahalan kayo. Amen? Ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Amen? Hindi na tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Amen? Dati ang utos, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, pero bago umalis si Kristo, binago niya. Ang sabi niya ng Panginoong Jesucristo, magmahalan kayo, hindi tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, kundi tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Paano sila gumaling nung sandali na yan? Nung oras na yan, sila po'y sinalubong nila ang ating Panginoong Jesucristo. Nung papasok ang Panginoong Jesus sa nayon, sinalubong nila ang ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabing sinalubong, ay lalapit. Amen? Lalapit sila sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit mga kapatid, lumapit sila sa ating Panginoong Jesus, sinalubong para lumapit, subalit malayo. Narinig niyo po? Sinalubong nila ang Panginoong Jesus na kung saan ay gusto nilang lumapit, pero nung sandali na yan, malayo pa rin sila. Hindi sila lubos makalapit sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa taglay nilang karumihan. Amen? Minsan may mga tao tayong gusto natin lapitan, gusto nating kamayan. Amen? Pero minsan hindi tayo makalapit at nahihiya tayong kamayan kasi ang dumi natin, ang dumi ng kamay natin. Kaya anong ginagawa natin? Kakaway-kaway na lang. Amen? Hindi tayo lubos makalapit po sa kanila. Na ito po yung mga tao na to nung sandali na yan dahil sa taglay nilang karamdaman ay hindi sila lubos makalapit sa Panginoong Hesus, kaya natatanaw na lang sila ng ating Panginoong Jesucristo. Natatanaw sila ng ating Panginoong Hesus, buhat po doon sa malayo. Habang tayo ay may kasalanan taglay, amen. Habang tayo may kasalanang ginagawa, na pinagsisisihan din naman natin, pero hindi tinatalikuran. Meron bang ganon? Amen. Na ang sabi kasi, pagsisihan ninyo at talikuran. Amen? Yan. Na minsan humaharap tayo kay Lord, papasok tayo ng simbahan, mananalangin, Lord patawad, pero paglabas natin ng simbahan, doon pa rin direksyon ng buhay natin kung ano yung pinagsisisihan natin. Bakit po? Kasi pinagsisisihan natin pero hindi natin tinatalikuran. Amen? At habang meron tayong ginagawang maaring pagkakasala, pagkakamali na hindi natin kaya minsan talikuran pa sa buhay po natin, yan kapatid ang nagiging dahilan na kung saan hindi ka lubos nakakalapit kay Lord. Amen? May agwat pa rin kayo ng ating Panginoong Kristo na minsan tila bagay nagtatanawan na lang kayo. Kakaway-kaway na lang. Andito lang ako, Lord. Amen?
Sabi ni Lord, andito lang din ako. Hindi po ba? Natatanaw lang mga kapatid ng sandali po na yan habang doon sa malayo, natatanaw sila ng Panginoong Hesus na yan po minsan ang kalalagayan po natin kasi dahil sa taglay nilang karumihan. At habang po tayo na mayroon kung saan ay maari, amen. Alam naman natin yan minsan, di po ba? Na minsan mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, may mga umiiral sa buhay po natin na minsan mali pero hindi naman ganun kadaling bitawan na lang. Dahil maprinsipyo po tayo, ma-pride po tayo minsan. Amen? Nakaalam natin kahit mali na, kahit kasalanan na yan minsan ay andyan pa din. Di po ba? Hindi natin tinatalikuran. At habang taglay po natin yan, ganito yung ating kalalagayan. Parang may ketong, nung sandali na yan, taong mga may ketong na ando doon lang sa malayo, hindi lubos na nakakalapit sa ating Panginoong Kristo. Na minsan mga kapatid, ay lagi po natin, minsan natatanaw natin, physical nakakalapit. Pero ang tanong, gaano kalapit ang puso? Amen? Minsan nakakalapit tayo kay Lord, lumalapit tayo sa Panginoong Hesus, pero ang tanong po, gaano kalapit ang puso? Na ang ating Panginoong Hesus, ang sabi nga po sa sulat ni Propeta Isaias, Kabanata 59, ang Diyos ay malakas upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi at ang dalangin mo'y naririnig niya. Ngunit ang sala mo, ang siyang dahilan, kaya hindi marinig ng Diyos ang iyong dalangin. Amen? Ibig sabihin, ito yung naglalayo kasi sa atin sa Diyos. Amen? Yung kasalanan, meron po tayo mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, na minsan nararanasan natin, na minsan sinabi po ni Lord, tingnan niyo po yung bayan ko. Ang pagsamba ng aking bayan ay wala sa puso nila. Sa labi namumutawi pero wala sa puso nila. Na ibig sabihin, nung sandali na yan, lumalapit yung mga tao na ito na tinutukoy ng Panginoong Hesus, sumasamba sa Kanya, sumasamba sa ating Panginoong Kristo, pero hindi niya maramdaman ang pagsamba nila. Kasi yung pagsamba nila, wala sa kanilang puso. Malayo ang puso nila sa ating Panginoon. At habang ang kasalanan iniingatan natin sa puso natin, hindi magiging pagmamay-ari ng Diyos ang puso po natin. Amen? Magiging malayo po yan sa ating Panginoong Jesucristo. Maalala po natin sa isang bahagi ng Ebanghelyo, may isang ina na may karamdaman ng kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Ang sabi po ng babae na to, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Una, sabi niya, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pero ang sabi po dyan, gaputok-may, di sa pinansin ni Jesus. Susunod-sunod siya at sumisigaw. Susunod-sunod at sumisigaw, pero hindi siya pinapansin ng Panginoong Jesucristo na para bagang walang naririnig ang Panginoong Jesus. Parang wala siyang naririnig na tumatawag sa Kanya, para wala siyang naririnig na nagmamakaawa sa Kanya nung oras na yan. Kaya ang ginawa po ng babae nung sandali na yan ay lumapit ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo at sabi ng mga alagad, pagbigyan nyo na nga po para wag na siya mag-iingay pa. Pero ang sagot ng Panginoong Jesucristo nung sandali na yun sa mga alagad, ang sagot niya ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad ay hindi dapat, ang sabi po diyan, ako'y naparito hindi para sa mga Kananeya, kundi para lamang sa sambahayan ng Israel. Amen? Na para bagang sinasabi ng Panginoong Hesus, yung dala kong pagpapala ay para lang sa Israel, hindi para sa mga katulad po nila. Nung marinig iyon ng babae, lumapit siya sa paanan ng Panginoong Hesus, nagpatirapat ang sabi niya, tulungan niyo ako, Panginoon. Pero hindi pa rin narinig ng Lord. Ang sagot pa nga sa kanya ng Panginoong Jesucristo, hindi dapat itapon sa mga tuta. Amen? Ang pagkain ng mga anak ay hindi dapat ibigay sa mga tuta. Kita niyo po yun, na tila bagang parang wala siyang pakialam doon sa damdamin ng taong iyon, na lumalapit sa Kanya at umaasa ng tulong para sa ating buhat sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit nung sandali na yan, nung sabihin po ng Panginoong Hesus, hindi dapat itapon sa mga tuta ang pagkain ng mga anak. Ang sabi ng babaeng ito, tunay nga po, Panginoon. Kasi yung tuta na salita doon, parang itong taong may ketong na kung saan ay itinuturing na marumi. Amen? Ibig sabihin, hindi lang masabing diretsong makasalanan ka.
Amen? Idinaan doon sa salitang iyon. Doon hinahalin tulad kasi ng mga Israelita ang pananaw nila sa mga ganitong tao. Marumi, parang tuta, parang aso ang kanilang tingin. Kaya yun lang din naman yung pinarating ni Kristo sa kanya na hindi para laitin siya kundi paalalahanan. Amen? Paalalahanan ng kanyang kalalagayan sa harapan po ng Diyos. Nung marinig ito ng babayan, sabi niya, tunay nga po Panginoon. Yung salitang tunay nga po Panginoon, yun ang pagkilala ng kanyang kasalanan. Amen? Pagkilala ng kanyang kasalanan. Pag-amin ng kanyang pagiging marumi o pagiging makasalanan sa harapan ng Panginoong Hesus. Nung aminin niya iyon, anong sagot ni Kristo sa kanya? Doon pa lang nasabi ng Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus Kristo, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo. Amen? Ibig sabihin, yung dalangin ng puso niya, doon pa lang nakarating sa Panginoong Hesus. Doon pa lang, narinig na ng Diyos ng puso niya nung siya'y umamin matapos siya aminin yung kanyang pagkakasala. Kasi ito ang naglalapit sa atin. Amen? Nagiging pagmamay-ari ni Kristo ang puso natin kapag ang puso na yan ay nakalaya sa kasalanan. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ipinagkaloob sa Kanya ng Lord yung Kanyang kahilingan ng sandali na yan. Na minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, itong mga tao po na ito, malayo sila, nakaagwat sila sa Panginoong Hesus, di ba? Hindi sila makalapit. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Humayo na kayo, magaling na kayo. Magaling na kayo. Kasi bakit po? May mga tao na minsan, physical malayo, pero ang puso malapit kay Lord. Amen. Ang puso nakakarating kay Lord. Kaya yung dalangin ng puso, naririnig ni Lord. Amen. Ang Panginoon, dito po yung mga tao na to na may ketong nung sandali na yan, yung taglay nilang karumihan, panlabas lang naman eh. Naririnig niyo po? Yung taglay nilang karumihan, karamdaman lang. Panlabas na karamdaman na sakit nung sandali na yon na kung saan para sa mga tao, ito ay nagpaparumi sa harapan ng Diyos at nagiging marumi din para sa kanila yung mga tao nagtataglay nito. Pero ang Diyos hindi nakatingin kasi sa panlabas. Amen? Ang ating Diyos na linalapitan, hindi siya nakatingin sa panlabas, mga kapatid, nakatingin siya sa puso ng bawat tao. Amen? At kahit sila, nung sandali na yan, kahit malayo po sila, naririnig sila ng ating Panginoong Kristo. Bakit po? Kasi yung puso nila ang malapit kay Lord. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kita po lahat sila dininig ng Diyos. Ibig sabihin, lahat sila nung oras na yan ay pinagbuksan ng Panginoong Hesus ng kanyang puso para ipagkaloob yung kanilang mga kahilingan. Sabihin mo sa katabi mo, sister, bukas ang puso ng Diyos para sa iyo. Amen. Kaya sabihin mo, answered prayer ka na. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Natanaw, buhat sa malayo. Tumawag, narinig, pinagpala. Amen. Ano ang kasunod doon? Natanaw, nung tumawag, narinig, pinagpala. Anong kasunod? Nawala. Narinig niyo po? Matapos pagpalain, matapos na tumawag, buhat sa malayo, dininig ni Lord, di po ba? Ipinagpala, binigay ang kanyang kahilingan, pagkatapos nawala. Sabi ni Lord, asaan na sila? Asaan na yung siyam? Amen. Minsan madalas ganyan tayo. Amen. Minsan madalas ang tao ay ganyan. Na minsan, ando doon ang paglapit kay Lord sa oras ng pangangailangan. Amen? Sa oras na kailangan natin ang tulong ng ating Panginoong Kristo, ando doon. Kahit alam ng Lord ang motibo mo, pagtanggap mo niya, naalis ka, pero ibibigay sa iyo ng Diyos yan kasi mahal ka niya eh. Amen? Kahit alam niya ng Lord. Kasi bakit po? Kasi alam ng Panginoong Jesucristo, kapag pagmamahal niya ipadama sa iyo, darating ang oras, babago ka, tuluyang lalapit ka sa Kanya. Amen? Kaya hindi niya ipagkakait yung kabutihan, pwede niyang gawin sa atin o kabutihan na hinihingi natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi yan lang ang pambihag ng Lord para tayo lumapit sa Kanya eh. Na kahit lumalapit ka kapag may kailangan ka lang, pero ibibigay pa rin ng Lord kasi bibihagin ka talaga ng Panginoong Jesus.
Amen? Dahil ayaw niya talaga may mapalayo sa sino man sa ating Panginoong Jesucristo. At ito minsan kapatid, ito yung mga tao, nung sandali niyan, pinagpala po ni Lord. Hindi naman yung saserdote ang nagpagaling sa kanila Si Jesus ang nagpagaling. Amen? Ang Panginoong Jesucristo ang nagpagaling sa kanila nung sandali po na yon. Pero dito po matapos pagpalain itong mga tao na to, sila po ay, sabi ni Lord, di ba saan po ang pinagaling? Asaan na yung siyam? Kaya natanaw ni Lord, dininig, pinagpala, nawala. Amen? May nawawala na ba dito sa atin? Kung meron man, hanapin natin. Amen? Paalalahanan nyo sila na mahal sila ng Diyos. Amen? Huwag silang lumayo sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Natanaw, narinig, pinagpala at bumalik. Amen? Yung isa naman, ang sabi po dyan, buhat sa malayo, natanaw siya ni Lord, nung tumawag, narinig siya ng ating Panginoong Jesucristo, at nung dinggin, pinagpala siya ni Lord, at anong ginawa ng taong ito? Bumalik. Amen? Bumalik sa ating Panginoong Jesucristo. Anong pagpapalang tinanggap nila? Ano ang pagpapalang tinanggap nila? Dahil sila'y marumi, may karamdamang ketong, nung sandali na yan, ang pagpapalang tinanggap nila ay nilinis sila sa taglay nilang karumihan. Nilinis sila sa taglay nilang karumihan para na kung saan, wag na sila doon sa malayo tatawag kay Lord. Amen? Nilinis sila sa kanilang karumihan o pinatawad tayo sa ating mga kasalanan para buhat sa malayo, lubusan na tayo makalapit kay Lord. Amen? Hindi buhat po doon sa malayo, kaya sila nilinis ng Panginoong Jesucristo sa taglay nilang karumihan dahil nais ng Panginoong Jesus, lubusan silang makalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Ang nakakalungkot po dyan mga kapatid, matapos sila linisin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanilang taglay na karumihan para lubos silang makalapit sa Panginoong Jesus, lalo namang lumayo. Amen? Lalong lumayo. Ang sabi dito sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 5 at talata po ay 5, sabi po ay ang ganito. May pangyayari dito na ginawa ang Diyos. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon, may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Sa talata po 14, ang sabi ay ganito, pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalong pang masama. Yung lalaki po ito, 38 na may karamdaman, na umaasa na may isang anghel na bumababa mula sa langit at mayroon deposito ng tubig na lahat ng may sakit ay naruroon kasi inaabangan nila pagbaba ng anghel at nakalawkaw ng anghel yung tubig, ang unang lumusong kahit anong sakit ay gagaling. Itong tao na to, paralitiko po siya, 30 taon, 8 na may karamdaman. Ngayon, pag nakalawkaw yung tubig, papunta pa lang siya, siyempre ba naman, kung hila-hila mo naman yung paa mo di po ba, talagang hindi ka mauuna doon, gagaling na lahat bago ikaw, di po ba? Ngayon po, walang tutulong sa kanya. Kinatag po siya ng Panginoong Hesus. Sa kalalagayan niya na yon, kinatag po siya ng Panginoong Jesucristo at pinagaling sa kanyang karamdaman. Nung magaling na, isang araw, nasumpungan siya ng Panginoong Hesus sa templo. Napakaganda po noon. Amen? Nung gumaling siya, saan siya pumunta? Sa templo. Pag sinabing templo, bahay ng Diyos. Amen? Pumunta siya sa templo para nakatagpuin ng Diyos, pasalamatan ng Diyos, sambahin ang Diyos nung sandali po na yon. Kaya anong sabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag ka na magkasala pa muli. Baka lalo pang may mangyari sa iyo na hindi maganda.
Yung salita na yun, para bagang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, huwag mo nang ilayo pa ang buhay mo sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Huwag mo nang ilayo pa. Naranasan mo na ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, naranasan mo na ang kabutihan sa iyo ng Diyos, huwag mo nang ilayo pa ang buhay mo sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, huwag ka nang magkasala. Muli na ibig sabihin, huwag ka nang lumayo pa sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tao na ito, ang sabi po ang isa ditong may ketong, bumalik sa Panginoong Hesus at anong ginawa niya? Ang sabi po diyan, bumalik na nagpupuri po sa Diyos, nagpatira pa sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, tanda ng pagsamba at nagpasalamat po sa Diyos. Amen? At nagpasalamat sa Diyos, matapos po maranasan niya yung kabutihan na yon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo o sa sulat po ni San Pablo sa Aklat ng Roma, kabanata po ay 12, ang sabi ay ang ganito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, sabi ni San Pablo po rito, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ang sabi niya, pinatawad na tayo ni Kristo. Amen. Tinubos na tayo ni Kristo sa ating kasalanan. Alang-alang dyan sa kabutihan ni Kristo, ang sabi ni Pablo, huwag nyo nang dalhin pa yung buhay nyo kung saan, ilapit nyo na sa Diyos. Pakiusap ko, ilapit nyo na sa Diyos, ialay nyo na iyan, ihandog nyo na ang buhay na yan. Huwag nyo nang ipailalim pa yan sa kasalanan, bagkus ialay nyo iyan bilang pagsamba sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Bilang handog na buhay at kalugod-lugod, ang pagsamba po sa Diyos ay paghahangad ng isang buhay na kung saan kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen? Paghahangad po ito mga kapatid na kung saan ang tunay na pagsamba po sa Diyos ay paghahangad na sa bawat gagawin po natin maparangalan natin ang Diyos. Amen? Yaman, sabi ni Pablo, yaman ganyan ang ginawa sa atin ng Diyos, napakasagana ng habag ng Diyos, hindi man tayo karapat-dapat, hindi tayo maliligtas ng ating sariling gawa, pero si Kristo ang gumawa para sa ating kaligtasan. Amen? Para tayo magiging karapat-dapat sa Diyos, karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos, maging karapat-dapat sa mga pangako po ng Diyos. Kasi sabi ni San Pablo, huwag nyo nang hayaan na ang buhay na yan, muling alipinin ng kasalanan, italaga nyo iyan sa ating Diyos. Amen. Huwag nyo iyan ilayo sa ating Diyos. Na sa ating mga kapatid, paghahangad na huwag malayo sa Diyos, ang tao na ang hangarin ay patuloy maalayan ng tunay na pagsamba ang ating Diyos. Yan ang tao na hindi na hinahayaan na ang kanyang buhay, mga kapatid, ay alipinin pa ng kasalanan. Yan sabi po, huwag nyo nang ipailalim sa ang anumang bahagi ng inyong katawan, sabi ni San Pablo, sa kasalanan para gamitin muli sa kasamaan, kundi ipailalim yan sa kapangyarihan ni Kristo para magamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hangarin po natin na ang buhay meron tayo ngayon ay huwag malayo sa pag-ibig ni Kristo. Yamang naranasan natin kabutihan ni Kristo, ilapit natin ang buhay na yan sa pagmamahal ng Diyos. Huwag natin ilayo yan. Kahit ganyan ka, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sister, kahit ganyan ka, mahal ka ng Diyos. Naniniwala kayo, purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ganun na lang ang pagpapahalaga sa atin ng Diyos. Ang pagpapaalala niya lagi po sa atin na ang buhay natin para wag malayo sa ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat sa kabutihang ginagawa mo po sa amin. Higit lalo sa lahat, Ama, sa taglay naming karumihan na sa kabila ng aming pagiging marumi, nilinis mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo. Panginoong Hesus, kayo ang nagwika, malaya na kaming makakalapit sa iyo ngayon dahil nilinis mo na ang puso't isipan namin ng banal mong dugo, Panginoong Hesus Kristo. At itong na aming dalangin, Panginoong Hesus, sa mga sandali po nito. Linisin mo ang aming puso't isipan. Pagkalooban mo kami ng matuwid na isipan, malinis na kalooban,
na karapat-dapat sa paghahari mo, Diyos. Karapat-dapat na iyong tahanan, karapat-dapat na pagharian mo, Panginoong Jesucristo. Itong dalangin namin, Panginoong Jesus. Patuloy mo kaming yakapin ang pagmamahal mo, Panginoong Jesucristo. Kausapin yung ating Panginoong Jesus, bukas ang puso niya para sa atin lahat. Mahal kita. Kahit ganyan ka. Mahal kita. Kahit makasalanan ka. Ang balat mo'y naging bukas. Yan ang Lord. Laging handa. Hindi tayo pinandidirihan ng Diyos. Hindi tayo pinandidirihan ng Diyos. Gaano man tayo karumi, gaano man karami ang ating kasalanan, sabik ka na mayakap ng Diyos. Sabik siya mayakap ang bawat isa sa atin. Sabik siya makasama ang bawat isa sa atin. Kaya kahit magkasugat-sugat ang kanyang kamay sa pamamagitan ng pagkapako sa krus, mahalaga sa Panginoong Jesus, maabot niya ang isang katulad mo. Ang mahalaga sa Kanya, magkaroon ka ng ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Na laging bukas ang puso mo sa amin. Laging bukas ang palad mo para sa amin. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon at buong pusong nagpapakumbaba. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Patawad, Panginoong Jesucristo, sa aming mga nagawang pagkakasala. Sa isip, sa salita at sa gawa, sa aming pagsuway sa iyong kalooban, sa aming paglayo sa iyong pagmamahal sa kabila ng mga pagpapala at kabutihang ginagawa mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkakasala, maging sa aming kapwa at sa aming mga mahal sa buhay. Patawad, Panginoong Jesus, nagsusuma mo kami, linisin mo kami ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. Linisin mo kami, Panginoong Jesucristo, sa aming karumihan, sa aming kasalanan. Binubuksan namin ang pintuan ng aming puso
at tinatangkap ka, Hesu Kristo, sa buhay namin, na aming Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aming buhay. Manahan ka sa puso namin. Maghari ka sa buhay po namin. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Panginoong Hesus, dumadalangin kami ngayon, pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo. Dinggin mo nawa ang aming dalangin, tulad ng pagdinig mo sa 10 kitunging iyon, O Diyos, na tumawag sa iyong pangalan, Penso Kristo, humihingi sa iyo ng habag. Dinggin mo rin ang aming dalangin sa mga sandaling ito, Panginoong Jesucristo. Nilinis ka ng Panginoong Jesus ng kanyang banal na dugo para magiging karapat-dapat ka sa mga pangako ng Diyos. Hingin mo sa Kanya ang ibig mo ngayon. Hingin mo sa Kanya ang nais mo ngayon. Ibibigay sa iyo ng Panginoong Jesus. Ibulong mo sa Panginoong Jesus. Ibulong mo sa Kanya ngayon. Isama mo ang mga taong nais mo ilapit kay Lord. Isama mo sila. Kaya sila ambutin ng kamay ng Diyos. Dahil ang puso mo ngayon ay dinirinig ng Diyos. Ama naming nasa langit, maraming salamat. Hindi mo kami nakakalimutan. Ibinigay mo ang buktong mong anak na si Jesu Kristo para sa aming katubusan. Salamat sa pag-aalay mo, Panginoong Hesus, ng buhay mo para sa amin. Ipinahayag mo sa lingkod mong si San Pablo kung naibigay sa amin ng Diyos, kung ibinigay mo sa amin, Ama, ang buktong mong anak na si Jesu Kristo, hindi mo ipagkakait sa amin anumang aming hilingin sa Kanyang pangalan. Ama, abutin mo ang mga taong inilalapit ng aking mga kapatid sa iyo. Ang lahat na may karamdaman sa mga sandali na to, dakilang El Shaddai, pagalingin mo. Ang anumang sanhi ng karamdaman sa kanilang katawan, O Diyos, maging sa aming mga mahal sa buhay, dalangin namin, dakilang El Shaddai, pawiin nawa, Ama. Pawiin mo, Ama, sumitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus, mapawi ang lahat ng sanhi ng karamdaman at dumaloy sa amin ang biyaya ng kagalingan, magandang kalusugan at kalakasan, Ama. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, inaangkin namin iyan maging sa aming mga mahal sa buhay. Ipinagkaloob mo, Ama naming nasa langit. Ama, patuloy na dalangin ko po, samahan niyong aking mga kapatid, kaming lahat habang naririto sa Hong Kong, O Diyos, samahan mo kami, dakilang Diyos, upang Panginoong Jesus, lahat ng aming gagawin ay magawa namin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Punuin mo ang bawat isa, Ama, ng mabubuting bagay na kanilang pangangailangan araw-araw at ang aming mga mahal sa buhay, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Sa iyo, O Diyos, balik namin ang lahat ng kapurihan, sa lahat ng kabutihang ipinagkakaloob mo sa amin. Taas natin ang lahat ng ating mga kahilingan, ang lahat ng ating mga prayer requests. Ama, batid mo ang lahat ng aming kahilingan, sapagkat, Ama, nananalig kami bago pa naman namin hingin ito, inihanda mo na ang katugunan ng lahat ng ito. Kaya pinasasalamatan ka namin, Ama, sa katugunan ng aming mga dalangin, sa mga kabutihang ginagawa mo sa amin sa mga sandali na to at patuloy pang gagawin sa buhay namin. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin.
manatili po tayong nakatayo at atin po dasalin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsasanggalang pagkat sa'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot at sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang salibok tao, sa iyong paligid ang bilang na patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuti ika'y mapahamat at walang daratal, kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad at tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na babagsik, di ka maanot sa mga sipriyinting liyong mapapangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao, ako'y kilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't kanipelaan ng mahabang buhay at natitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maari ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang sa lantain ng lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Itong salita ng Diyos. Salamat. Thank you, Lord. Amen. God bless us all. See you next Friday and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart.